Magandang umaga po sa ating mga kapatid. No? Nandito na naman po tayo sa ating programa live sa Facebook. At una sa lahat, binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong mga ginigiliw naming mga kapatid, mga kaibigan, mga tiyuhin, mga tiyahin, saan man dako sa mundong ito. No, mga kapatid natin dyan sa Amerika, Sister Ibon, Sister Flor de Rosi, Sister Gracia, Sister Mokmok, no? Sa England, ang ating kapatid, Sister Lisa, at sa Australia, Sister Annalyn. Diyan sa Maynila, ang ating supervisor, kaibigan, at brother Bisor Balbin, Rizal Di Balbin, at ang ating mga kapatid dyan, si Flores Buenicida, at si alias Kulot, no? At ang kanyang may bahay, si Ma'am Elsa, dating manager namin, no? Sa Motorist Heaven, and all the brothers and sisters who listening and watching this program right now from the Philippines. Itong inyong kapatid, Brother Nelson. At saka yung ating mga kapatid pala doon sa Saudi Arabia, si Sister Lynn, si Love, no? Saudi Arabia, at sa Bahrain, no? Yung kapatid natin dyan na laging humingi na i-lift up din sa pre-over. At saka si ating kapatid, si Judy, no? Sa Saudi Arabia din. No? Magandang tanghali, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At sa ating bayan dyan, ang ating pinakamamahal na mayor, Insi Kabangal, at sa lahat na mga isbi sa Banati, no? Ating mga PNP, lahat na masipag na nagmi-maintain ng peace and order, no? Lalo na ngayon sa ating kalagayan sa lumalaganap ng COVID-19. Kay Dr. Binos, no? Hello ma'am, no? Binabati ko kayo ni Todan sa ating barangay captain dyan, no? Kap, magandang gabi, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kay Brad Sari, sa lahat, no? At sa ating mga kumpari dyan, kumari, si Pastor Dante, no? Kaibigan natin, ating parish priest dyan, no? Padre, magandang araw, magandang gabi po sa inyo, o magandang umaga kaya. Si Father Pilas-Pilas, Sister Tiri, no? At ang lahat na naglilingkod sa ating simbahan, sa inyong lahat, mga lay minister, no? Binabati ko po kayo. At doon sa Insayawan, ating kapatid dyan, si Crisani, ating tiyuhin, si Chuy Julson, si Lola Salva, si Mama Edith, si Pakas Elmer, no? At saka ang kanyang may bahay, no? Si Idni, Pakas Idni, at sa kanyang asawa nandun nata sa Saudi Arabia, no? Ang ating tiyuhin dyan, si Tatay Ito, no? Ating mga kaluluhan dyan, si Waolda, no? Yung ating pinakamamahal na Lulo Uwa, no? Siya na lang natitira sa ating mga lulo na nandoon na sa kabilang buhay, no?
At sa ating tiyuhin dyan kay Papa Pito, no? Sa ating mga sikan kasin dyan, kay Ryan, sa lahat, kay kapatid na Pakas, no? Sikan kasin din na doon sa Bilin, no? Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Binabati ko po kayo ng magandang araw. Pagidait sa inyo lahat, mga kapatid, no? At sino pa? Lahat na nanonood ngayon, no? Bago po tayo magtapos mamaya, mayroon tayong healing prayer, no? Yung ating kapatid ngayon nakasubaybay sa England, Isis. At sa ating mga kapatid sa Maynila, si Sister Juby, Sister Renee, sino pa? Dito sa Canada, Sister Tata, Sister Tuna, Sister Mitch, Sister Kin, si Brad Tarok. Brad, chat ko kaninang umaga, no? Ang ating pinakamamahal na servant leader, Brother Edwin, at ang kanyang may bahay. Andito rin nakasubaybay si ating kapatid, ating kaibigan, si GC Tolentino. Brad, hello. Pinabati kita ng good morning. Nakasubaybay ngayon si Bro GC Tolentino is watching right now in our program. Magandang umaga sa inyo lahat at magandang gabi. Salamat. At dito rin yung isa nating kapatid, no? Si Cyrix Bagsain, no? Kamag-anak. Hello kabayan, hello to. Nanonood din ngayon. Alam, mahirap matulog, no? Mga 11 o'clock na ngayon dyan sa atin, no? Marami tayong mga nasa linya ngayon. At sa lahat ng mga kamag-anakan natin dyan sa Insayawan, no? Sa lahat sa Insayawan. Kasi pagka isa-isahin natin kayo, napakarami natin. Pasensya, pero para sa ating lahat ito. Para sa ating lahat. Salamat, no? Naway bigyan tayo ng mahabang buhay ni Lord, no? At magkasama-sama tayo ulit, no? Sa ating tiyuhin dyan, sa Dilapas, si Toto Tony, Nanang Kayot, at ating mga sikan kasin, no? Sa Banati, no? Mga pinsan natin sa Banati, mga tiyahin natin dyan, no? Para sa inyo lahat, binabati ko po kayo, no? Kina Tia Gloria, Tita Angking sa Maynila siguro, yung ating mga pinsan dyan, hindi ko man mabanggit, binabati ko po kayo ng magandang gabi na kasi dyan, no? Salamat sa Panginoon. Sa ating kapatid sa Iloilo, no? Yung ating andito rin yung ating pamangkin, no? Si Pulis sorry na, Ding. Gambol Street kasi nakilala ko sa iyo eh. Si PNP Uding, no? Uding na yan. No, pinabati, nakasubaybay din sa atin ngayon, no? Dami niyo, no? Pinupuri natin yung Panginoon, no? Naway gabayan po tayong lahat, no? Samahan tayong lahat ni Lord, no? Kasi, no? Sabi dito, pray over Philippine National Police. Yes, Lord, thank you. May the guidance and the protection of our Almighty Father through Jesus Christ
be upon to all of us, especially for the Philippine National Police, to our frontliners all over the world, no? Sa ating mga doktor, mga nurses, no? At saan man dako ng mundo, no? Naway ingatan tayo ni Lord, no? Alam ko na sakit lang yan. Si Lord mas malaki pa sa sakit at karamdaman, no? Si Brad GC Tolentino sa Iloilo. Dito ako sa Iloilo, bro. Hello, bro. No? Binabati ko po kayo dyan sa taga Iloilo nating kapatid. Sister Mona Titular, kay Mikmik, no? Sa Banati, kay nanay at saka kay tatay, no? Sa ating mga kapatid dyan, kay James, no? At sa lahat ng mga pamangkin, no? Pasensya na, marami tayong mga kapatid na kasubaybay ngayon, kaya kung hindi ko man mabanggit, no? Kasama kayo lahat mamaya sa prayer hanggang magtapos tayo, no? Salamat sa inyong lahat. Kay Willin, no? Sa ating kay Willin doon sa Saudi Arabia Hospital, no? Naway patnubayan kayo dyan ng Panginoon. Ingatan po tayong lahat. Sa lahat ng OFW all over the world, sa Taiwan, sa Singapore, sa Malaysia, no? Sa ating mga kapatid dyan, sa Hong Kong, no? At dito sa Canada, sa lahat man, no? Mga kapatid, no? Nakasubaybay kayong lahat ngayon. Umpisa na po tayo. Bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat sa umagang ito. Salamat sa buhay. Salamat sa biyaya na walang humpay na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Lingapin mo po kami, Panginoon, lahat ng aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa araw na ito. Naway yung pagpapala po sa kanila, pagpapagaling, at ikaw na po ang bahala sumagot ng kanilang mga kahilingan. Sapagkat naniwala po kami sa isa o dalawa o tatlo na nagkatipon sa iyong pangalan at nagkaisa sa panalangin, iyo mo pong tutugunin ito. And we believe right now that our prayer is granted in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, leave behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and adorned me above.
the things above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders this world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you laid to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took a fall and thought of me above, like a rose trampled on the ground. You thought of me and thought of me above. We enthrone you, we proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship with your throne, and as we worship with your throne, and as we worship with your throne, come Lord Jesus and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before him and adore him, sing to his majesty. Let our praises be pure and holy, give glory to the King of Kings. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung gospel reading natin ngayon po ay kinuha sa sinulatan ni San Juan, chapter 20, verse 1 to 2, and verses 11
hanggang 18. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay pumunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko dito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy na pumasok sa libingan. No? Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang mga alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasaad sa kasulatan at kailangang muling mabuhay si Jesus. At umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong sila ni Maria, "Ali, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya at pagkasabi nito ay nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiyak? Sino ang hinanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." Ani Maria. Ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Dito po sa ating tinunghayan ngayon sa verse 1, chapter 20 verse 1 hanggang verses 2. Dito po ay ipinakita yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At dito sa ating tinunghayan, no? Si Maria Magdalena
No? Madilim-dilim pa nanduroon na sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon, Pedro at sa mga alagad ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. So, sila po, kasi minsan, tulad nito yung tinunghayan po natin, bago ito mangyayari, sinabi na ito ni Jesus na pagkatapos siya ipagkanulo at hulihin ng mga Hudyo at ipako sa cross, siya po ay mamatay. At sa kanyang kamatayan, after 3 days, siya po ay mabubuhay. Bagaman yun ang nangyari at sinabi ni Jesus, hindi ang kanyang mga alagad at ang mga pinagaling ng ating Panginoong Hesukristo tulad ni Magdalena ay pinalayasan ng masamang espiritu. Hindi makapaniwala at hindi naniwala sa mga sinasabi ni Jesus na after 3 days, mabubuhay siya. Kaya nga, ang sabi niya, wala na ang Panginoon. Kinuha nila yung Panginoon. Sure, pero kung naniwala sila, bagaman hindi pa man nangyari na si Jesus namatay, sinabi na sa kanila, baka sabihin nila, nabuhay na ang Panginoon. No? Pero yan ang katanungan nila. Ninakaw nilang Panginoon, wala na rito. At pinuntahan niya at pinagsabi sa mga alagad ni Jesus. Kina San Pedro, kay Simon Pedro, no? Ang sabi niya rito, no? Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal na Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan nila dinala. So ito po. Bagaman sinabi na after 3 days, pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay mabuhay ulit. No? Si Jesus, pero hindi sila naniwala doon. Kaya yun ang kanilang paniniwala na ninakaw. Wala na roon. No? Dito po, patuloy po tayo sa ating pagbasa. Si Maria ay nakatayo, umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. So, dito po natin nakikita na nung ang ating Panginoong Hesukristo po ay muling nabuhay, may 2 injil po na nagbabantay doon sa loob o doon sa pinaglagyan o pinaglibingan ng ating Panginoong Hesukristo. May 2 injil doon na nakikita. At yung bato kasi, bato ng libingan, no? Pagka nilagay ka dyan, lagyan ng bato, takipan. Siguro sa atin, sa pansyon, siyempre pag nilagay na rong patay, lagyan ng takip. Pero sino yung umalis ng takip? Siguro yung injil na nandoon. Inalis nila. Siyempre, makapangyarihan yon, no? Binuksan nila. Kaya nandoon yung injil. Diyan po, binapakita na si Jesus, hindi lang na muling nabuhay, kundi ang mga anghel ay sumisamba sa Kanya, sumasamba sa Kanya. No. Ang mga anghel ay nangdiriyan, no, kay Jesus. Kasi si Jesus, ang anak ng Diyos at Diyos. No. So, nakita po natin na may buhay talaga sa kabilang buhay. Ito pong hindi mapaniwalaan ng mga
ibang tao, yung mga kapatid natin ng mga atheist, no? Na hindi naniwala na may Diyos. Pero tayo po, naniwala po tayo. Si Jesus muling nabuhay at ang mga injil ay nakaupo roon, ipinapakita na may injil at may buhay na walang hanggan. No? Sa kabilang buhay. Yan po ang pinagsikapan natin ngayon. Hindi lang, kung minsan kasi, sabihin ng ating mga kababayan o kapwa na hindi sila naniwala. Pero para sa atin po na naniwala sa salita ng Diyos, hindi lang po natin ito nabasa eh. No? Lalo sa ating mga kapatid na nakasubaybay ngayon, ang Bible, hindi lang natin ito nababasa, kundi na-experience natin na ang mga nakasulat dito totoo. Bakit na sinabi ko na ang nakasulat dito ay totoo? Una, sa buhay po natin. Sa buhay ko at sa buhay nyo. Kayo na naka-experience ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pagbasa ng salita ng Diyos, ang Biblia. No? Anong patunay na ang nakasulat sa banal na aklat ay totoo sapagkat na-experience po natin ito. Paano natin na-experience ito? Mayroong gumagaling in the name of Jesus. Ang sino man na nanalig at nanampalataya kay Jesus, no, ay pinapagaling sa kanyang sakit at karamdaman. Nagkakaroon ng kapahingahan. Ngayon, paano naging totoo ang nakasulat dito? Sapagkat sinabi ni Jesus, humayo kayo sa buong daigdig at i-preach ang mabuting balita, pagalingin ang mga may sakit. Sa ating buhay, sa buhay ko, sa buhay ng inyong kaibigan, inyong kapatid, mayroon tayong i-pre-over na gumagaling. No? Gumagaling sa kanyang sakit at karamdaman. Yan ba dahil sa kapangyarihan ko? Hindi. Kundi, yan po ay nakasulat sa Biblia na siya namang ating ginagawa sa totoong buhay, aktwal. No? Tayo po ay naghahayag ng mabuting balita saan man tayo nakarating sa pamagitan ng programang ito. Amen. Ipinipreach natin ang good news na pagkatapos ang tao dito sa buhay, sa daigdig na ito mamatay, ay mayroon pang buhay tayong inaasam at inaasahan sa kabilang buhay. Yan po ay nakalagay sa Biblia. Ngayon, napatunayan na ang nakasulat sa Biblia ay totoo sapagkat na-experience natin. Paano natin na-experience? Sapagkat mayroong mga tao na may sakit at karamdaman na sa pamagitan ng ating panalangin sa kanila, sa pre-over sa kanila, hindi lang tayo, maging sa iba nating mga kapatid, maging sa ating komunidad. Maraming gumagaling sa cancer, may taning na ng doktor, no? Pero gumagaling. Dahil ba sa kanilang kapangyarihan? No. Dahil kay Jesus at dahil pinatutunayan ni Jesus na sa aklat na ito, ang nakasulat dito ay totoo at hindi lang salita. Hindi lang salita. Bakit? Sapagkat sinusunod natin ito at ito po'y nangyayari sa ating totoong buhay. Paniniwalaan po natin ito. Kung paano si Jesus nagpapagaling at sinabi niya sa kanya mga apostolis noon na humayo kayo sa buong daigdig, no? At i-preach ang mabuting balita, pagalingin ang mga may sakit, sabihin niyo sa kanila na sila'y patawarin sa kanilang mga kasalanan sa pangalan ni Jesus kung sila'y manalig at manampalataya. Amen? At nangyayari. Tayo po'y walang kapangyarihan. Bakit gumagaling sila? Sapagkat pinatutunayan ni Jesus na ang kanyang salita sa pamagitan ng banal na aklat na ito ay totoo. Amen? Totoo. So, diyan na po tayo. Dahil yan ay totoo, naniwala talaga tayo na si Jesus ay muling nabuhay.
At kung paano siya muling nabuhay, sabi ni Jesus sa aklat ng buhay na iyang Biblia, ang sino man ang mananalig at manampalataya sa Kanya kung paano siya nabuhay, ganun din po tayo mabubuhay. Yan ang pinaka-good news. Pinaka-good news. Yan ang pinaka-good news. Bakit? Makamtan mo man ang lahat dito sa daigdig. Maging ikaw pa ang tanyag at sikat at mayaman at lahat na sa iyo na. Kung ang iyong katanyagan at ang iyong karangyaan dito lamang sa lupa, hindi pa rin nating masasabing mapalad ka. Pero kahit dito sa lupa, dukha man tayo, kulang man tayo, salat man tayo sa pangangailangan. Kung magkaroon po tayo ng buhay na inilaan ni Jesus sa atin, yan ang pinaka-good news sa ating buhay. Sapagkat sinabi ni Jesus sa pamagitan ng banal na aklat na ito, na kung kayo'y dito sa daigdig ay lumuluha, doon sa kabilang buhay, papahirinan ng Diyos ang bawat pagtitiis at pighati at luha sa inyong mga mata. Sa ating mga mata, kung mayroon, sa lahat. Ibig sabihin, sa kabilang buhay, napakasaya roon. Ang sabi ng banal na aklat dito, tungkol sa kabilang buhay, ang inilaan ng Diyos sa sinasabi ni San Pablo Apostol. Sa mga tao na nagtagumpay dito sa lupa at nakapasok sa langit, ang inilaan ng Diyos ay hindi pa sumagi sa isip ng tao. Ang inilaan ng Diyos. Pag nag-isip po kasi tayo ganito, nabalitaan na natin yung mga pinakamayaman dito sa daigdig ng mga tao. Ano ang gustuhin nila? Makakamtan nila sapagkat sila ay may pambili. Amen? Nakatira sila sa mga palasyo. Nakatira sila sa malalaking bahay. Mabibili nila ang lahat sapagkat napakayaman nila. May mga sasakyan na silang lumilipad. May eroplano, may yate, may barko, no? Ang mga mayayaman natin mga kapatid. Pero yan po ay sumagi na sa isip nila. Sumagi na sa isip ng tao kung paano sumaya dito sa lupa. Hello? Pero ang sinasabi ni San Pablo Apostol, ang inilaan ng Diyos sa mga nagtagumpay dito sa lupa, ang inilaan ng Diyos sa mga taong hinirang ng Diyos at nakapasok sa langit, hindi pa sumagi sa isip ng tao. Amen. Ang lahat na karangyaan dito sa daigdig ay sumagi na sa isip ng tao. Nakamta na sa isip ng tao, nakamta na nilang lahat sapagkat mabili nilang lahat. Pero ang inilaan ng Diyos sa kabilang buhay ay hindi pa sumagi sa isip ng tao. Totoo ba yan, Brad? Sa sinasabi ko na, totoo. Bakit totoo? Si Jesus na buhay, bumaba yung mga anghel. Hello? Si Jesus nagpapagaling sa pamagitan natin, sa pamagitan ng mga kapatid natin. Hindi lang tayong nagpatotoo na may gumagaling pag ini-pray-over. Sa totoo lang, wala tayong kapangyarihan. Sino ang nagpapagaling? Si Jesus. Ginagamit lang po tayong instrumento. Saan natin, bakit tayo nakapagaling? Bakit may kapangyarihan? Saan mo kinuha yan? Paano nangyari yan sa'yo? Sapagkat sinabi ni Jesus sa pamagitan ng banal na aklat sa Bible. Sinundan natin at naging totoo sapagkat hindi lang natin ito binasa, sinabuhay po natin ito. Hello? Hindi lang natin ito nabasa. Pero
isinabuhay po natin ito at nangyayaring totoo. At kung iyan naging totoo, baging totoo man ang lahat na nakalagay dito, na tayong lahat na magtatagumpay ay may inilaan ang Diyos. At ang inilaan ang Diyos sa atin, hindi pa nakasumagi sa isip ng tao. Hello? Amen? Hallelujah. Si Jesus, muling nabuhay, at may dalawang angel na bumaba, nakabantay sa kanyang libingan. At ang sabi dito, patuloy po tayo mga kapatid, at ang sabi dito, may nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing unan at ang isa naman sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ali, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Yan ang sabi ni Maria. Ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Hawakan. Siguro, bakit sinabi ni Jesus na wag mo akong hawakan dahil hindi pa ako nakapunta sa Ama? Siguro, sapagkat sa tuwa ni Magdalena, parang gusto niyang yakapin si Jesus. Pero sabi ni Jesus, wag mo muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Hello? Bakit? Sapagkat alam naman po natin kung anong buhay mayroon si Santa Magdalena. Amen? At si Jesus, siya ang nagdala ng lahat nating mga kasalanan. No? Lahat nating mga kasalanan. Si Jesus. Ngayon, ayaw ni Jesus na humawak muna si Magdalena. Bakit? Sapagkat hindi pa siya nakapunta roon sa Ama. Amen? Anong gustong ipakita ng salitang ito? Na kung wala si Jesus, hindi po tayo makapaparoon sa Ama. Tandaan natin. Kung hindi nga pinayagan si Magdalena na humawak sa kanya, sapagkat hindi pa siya makapaparoon sa Ama, lalo na kung wala si Jesus, paano ka makapasok sa kaharian ng langit? Kaya maling-mali na mga sinasabi ng ating ibang mga kapatid na diretso na lang sila sa Ama, hindi na sila dadaan kay Jesus. Mayroong mga pananampalatayang ganyan. Sa Ama sila, Ama sila, Ama. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamagitan ni Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus, huwag mo muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta roon sa Ama. Kung wala si Jesus, lahat ng tao sa daigdig, walang matuwid ni isa ayon sa Roma 3:10. Walang matuwid ni isa sapagkat lahat po tayo ay nagkakasala. At dahil lahat po tayo ay nagkakasala, hindi po tayo makapunta sa langit. Amen? Pero dahil kay Jesus, nakita po natin kung anong klaseng pamumuhay si Santa Magdalena. Amen? Nakita po natin, pero naging santa siya. Naging santa siya. Bakit? Dahil si Jesus. Dahil kay Jesus. Amen? Dahil nananalig siya at nanampalataya kay Jesus. Maraming mga Magdalena ngayon dito sa daigdig na ito. Sa buong daigdig. Pero sila, kung manalig at manampalataya, talikdan yung lumang buhay, sila ay magiging santa. At dahil kay Jesus,
sila po ay maliligtas at magmamana sa inilaan ng Diyos sa atin na hindi pa sumagi sa isip ng tao. Amen? Hallelujah. So, sa buhay ni Magdalena, hindi siya pinayagan na humawak muna. Pero, sabi niya, pagdating ng takdang panahon, ang lahat na nanalig kay Jesus, ayon sa salita ng Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan in the name of Jesus, sapagkat yan ang sinabi niya sa kanyang mga apostolis. Iwali ninyo, i-preach ninyo, go forth and preach the gospel of God, and for those who are believe in Jesus Christ, should be saved for their sins. Amen? Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kay Jesus, kung manalig po tayo at manampalataya sa Kanya. So, anuman ang lumang buhay natin, naging Magdalena man po tayo, naging anuman na sanhi ng kasalanan, na hindi po tayo makaparoon doon sa langit. Hindi nga tayo makahawak kay Jesus. Pero dahil sa awa ng Diyos, si Jesus nandoon sa right hand of the Father. Pagdating ng takdang panahon, si Jesus ang magdadjudge sa atin, sapagkat ibinigay sa Kanya ng Ama ang katungkulan na maghahatol sa lahat, at lahat na makasalanan na tumanggap kay Jesus. Si Jesus mismo ang magpapalaya sa atin. Amen. Siya mismo. Siya ang naging pamagitan sa Diyos Ama at sa ating mga tao. Bago tayo pumunta sa Ama, si Jesus muna, at lahat na dumaan kay Jesus. Pag sinabi ni Jesus, ligtas yan, sapagkat tanalig at tanampalataya diyan, mangyayari sa atin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo mga kapatid, pero bago yan, isang kanta. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord.
you. Singing I love you, Lord, I love you. Sila rahim, larabay siyang Kriya Kristi. Hallelujah. Jesus, thank you. At dito po sa tinunghayan po natin, at tinanong siya na Jesus, bakit ka umiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya at ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Amen. Anong utos ni Jesus? Huwag mo munang akong hawakan. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid. Amen. Pumunta ka sa aking mga kapatid. Pumunta ka sa aking mga alagad. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama. Sinabihan niya si Magdalena, Santa Magdalena, na kung ano ang kanyang nakita. Hello? Kung ano ang kanyang nakita, ano ang kanyang na-experiensya, ay kanyang ipagsasabi. Si Magdalena ay nakakita ng muling pagkabuhay ni Jesus. At nakita niya mismo si Jesus at nakausap niya mismo. At dahil sa experience na yan, inutusan siya ni Jesus. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo ang iyong nakita. Ang iyong na-experience. Para sila man mananalig at manampalataya na ako'y muling nabuhay. Amen. Kaya nga po may sharing po tayo. Dahil ito po yung experience din natin nung nanalig at nanampalataya tayo kay Jesus. Sinishare po natin, tulad ni Magdalena, inishare niya sa mga apostoles at kapatid ni Jesus na si Jesus ay muling nabuhay. Sabihin ninyo. So kung anong na-experience natin, na himala at mga pagpapala na tanggap natin sa pamagitan ni Jesus, i-share po natin ito para sila man ay manalig, mananampalataya at magkaroon din ng kaligtasan at kapahingahan at kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. Hindi lang yan, magmamana rin sila ng buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Patuloy po tayo. Dito po sa 18. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, diyan po nagtapos yung ating tinunghayan ngayon na salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya po, nandirito po tayo sa inyong harapan sa pamagitan ng programa natin sa Facebook dahil po sa utos ni Jesus. Pumunta ka
at ipamalita mo ang iyong nakita, iyong narinig. Parang sinasabi rin sa atin, mag-preach ka at sabihin mo sa kanila na siya ay totoo sapagkat hindi lang yan nabasa mo, kundi ito po ay na-experiensya mo sa buhay mo. So kung ano lang ang ating ina-experiensya, siya lang naman ang inishare natin sa inyo. At kung anong ating nabasa, siya lang naman ang inishare natin sa inyo. Wala tayong pasubra sapagkat yan lang naman lang ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya nang dirito tayo upang maging sirbing halimbawa, share lang po tayo. Parang utusan lang po tayo. Pumunta ka sa iyong kapatid at iyong sabihin sa kanila na si Jesus noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Siya noon nagpapagaling, magpapagaling siya ngayon at magpapagaling pa siya sa kinabukasan. At sinabi pa ni Jesus, siya po ay darating muli. Siya ay aalis upang ipaghanda po tayo ng maraming silid doon na siya mismo po ang nagsalita nito sa kapanahunan na kung saan sinabi niya sa kanyang mga apostoles at sa mga taong nakikinig sa kanya. Si Jesus bago nabuhay, 40 days pa siya dito sa lupa. Nung nabuhay siya, 40 days pa siya rito. At marami pang nakakita sa kanya na siya'y muling nabuhay. Kung kaya yung mga tao noon, sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo na hindi naniwala sa muling pagkabuhay, nung nakita nila si Jesus, sila po ay naniwala na si Jesus ay nabuhay at totoo ang kabilang buhay. Sapagkat si Jesus namatay, kitang-kita nila na ipinako sa cross. Kitang-kita nila kung anong nangyari kay Jesus. Pero bago si Jesus umakyat sa langit, after 3 days na siya'y muling nabuhay, 40 days pa siya dito sa lupa at siya'y umikot pa at nagpakita sa kanyang mga alagad at sa ibang mga tao. At doon, nagkaroon ng inspirasyon, nagkaroon ng kagalakan na ang buhay pala ng tao hindi lang dito sa lupa. Sapagkat sinabi ni Jesus na siya'y muling mabuhay at kung paano siya nabuhay, ganun din po tayo mabubuhay. At dahil sa pag-asa na yan, at na naging example si Jesus, mangyayari din na tayo po, nananalig at nanampalataya sa Kanya, ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Sapagkat siya po ay nabuhay. Hello? Amen. At kung sabi ni Jesus, humayo kayo sa buong daigdig at i-preach ang mabuting balita at sino man ang manalig at manampalataya, pagalingin nyo. I-baptize nyo in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. At pagalingin ang anumang sakit at karamdaman sa mga taong nananalig at nanampalataya sa Kanya. Amen. Hallelujah. Isang kanta, kapatid. Bago ito, manalangin po tayo. Good morning, Cas. Good morning, Cas. Please pray for me. I need to go to the doctor now because I have a pain in my right hip and leg. Yes. Itong aking pinsan sa Amerika. Shalarahim Larabay. Believe in your heart that for God nothing is impossible. There is no barriers between you and me. For God's power, no barriers for us. Kaya kang abutin ni Jesus sa iyong sakit at karamdaman ngayon. Pagalingin ka ni Jesus. Manalig ka sa iyong puso. Bago tayo magtapos, manalangin po tayo sa ating mga kapatid na humihingi ng pre-over. Hallelujah.
you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice of praise, the Lamb upon the throne. O Shalarahim Naravaishan Kriya Kristi. Father God, we praise you, we glorify you, we adore you, Heavenly Father. O Shalarahim Naravaishan Kriya Kristi. Thank you, God. Hallelujah. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice of praise, the Lamb upon the throne. Lord God, salamat sa oras na ito. Alam po namin nandirito ka. At alam mo po ang kahilingan ng aming mga kapatid ngayon na nakasubaybay. Alahanin mo ang aming kapatid, si Sister Marinil Ibag Esman sa United States. Father God, I ask you in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, ginatalian ko ang lahat ng masamang espiritu na nagbibigay sa iyo ng sakit at karamdaman. Ngayon din. Ang masamang espiritu na nagbibigay sa iyo ng sakit sa iyong baywang at sa iyong kanang binti. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, receive the complete healing and deliverance. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Receive the complete healing and deliverance right now. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. At lahat naming mga kapatid, o Panginoon, lahat na andito nakasubaybay, kung ano man ang kanilang hinain sa buhay, ano man ang kanilang pangangailangan, maging ito'y kagalingan, Lord God, touch them, heal them. Please, give them whatever they desire in their hearts, O God. Bless them, O God. Give them peace, love, and joy. In the name of Jesus. In the power of your resurrection. In the power of the resurrection of Jesus Christ our Lord. Receive the complete healing and deliverance in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen. 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 And amen. Thank you, Lord. To God be the glory. In the name of Jesus. Amen and amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now, as it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Pagidait mga kapatid, hanggang sa muli, itong inyong kapatid, Brother Nelson, itong inyong pinsan. Hi! Pasalamatan mo kapatid ang Panginoon at pinagaling ka sa iyong karamdaman. Pasalamatan mo, I know you feel the presence of the Holy Spirit. I-text mo ako sa mga feedback ninyo
No? At pasalamatan natin ang Panginoon. Lahat na nanonood, lahat na gumagaling, mag-comment po kayo kung anong inyong naramdaman, anong inyong na-experience at pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. To God be the glory. Kung kayo'y gumaling, ibalik ninyo lahat, papuri at pagpasalamat sa Diyos natin may kapal, hindi sa inyong kapatid. To God be the glory. Amen and amen. Hello. Hanggang sa muli, Sister Jobing. It's watching right now. At Sister, ang aking pinsan, Sister Marinel Ibag. No? Regards sa pamilya ninyo sa United States. Sa Pilipinas, hello. Hanggang sa muli, pag-idait, itong inyong kapatid, Brother Nelson.